Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag tayo magpalinlang sa pamumuhay dito sa mundo. Huwag nating gawing dahilan na ang pamilya natin, ang kasikatan, ang kayamanan natin, ang siyang maging dahilan kung bakit tayo makalimot sa kabilang buhay. Sapagkat tunay na nakakatakot ang libingan, mga kapatid. Kaya si Uthman radiyallahu an, kapag siya'y nakatayo sa isang kubur o sa isang libingan, sobrang umiiyak na papaluha si Uthman radiyallahu anhu. Iyak na iyak siya kapag nakikita niya ang isang kubur dahil sa kanyang pangangamba sa kamatayan. At sa tindi ng pagluha ni Uthman radiyallahu anhu ay nababasa ang kanyang balbas dahil lang sa pag-aalala niya sa kamatayan. At nung tinanong siya ng isa sa sahabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, tazkurul jannata wan nara wala tabaki wa tabaki min haza. Sabi niya, ya Uthman, naalala mo ang paraiso at impyerno, pero hindi ka umiyak, sabi niya Uthman. Pero nung tinitignan mo ang isang kubur, ang isang libingan, bakit sobra kang umiiyak, ya Uthman? Ang sabi ni Uthman radiyallahu anhu, sapagkat sabi niya, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna ja minhu fama ba'dahu aysara min, wa illam yanzu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sabi ni Uthman radiyallahu anhu, ang dahilan, sabi niya, kung bakit naiiyak ako sa tuwing nakikita ko ang isang libingan, sabi niya, sapagkat sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na katotohanan, sabi ng Rasulullah, na ang unang yugto ng kabilang buhay ay ang kubur ng isang tao. O tinatawag na tinadarul barzak. Ibig sabihin, bago ka dumating sa kabilang buhay, sa Yawmul Qiyamah, ay dadaan ka muna sa pinakaunang yugto ng kabilang buhay, which is ang kubur ng isang tao. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. At kapag siya'y nakapasa, sabi ng Rasulullah, habang siya'y nandoon sa kanyang libingan, at lahat ng mga susunod nito ay magiging madali na sa kanyang lahat. Ibig sabihin, kapag siya'y nakapasa sa mga interrogation sa kanya, mga katanungan sa kanya ng mga malaika, ni Munkar at ni Nakir, anumang mga katanungan sa kanya habang siya nasa kanyang kubur, ay mas lalong maging madali na sa kanyang pagsagot niya sa mga katanungan pagdating sa Yawmul Qiyamah. Ibig sabihin, kapag maganda yung status ng isang tao sa kanyang kubur, nakaligtas siya sa mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas lalo maging maganda na ang kanyang status pagdating sa Yawmul Qiyamah. Subalit sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa illam yanzu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. At kapag siya hindi nakapasa doon sa kanyang kubur, asahan niya na anumang kasunod nito, ibig sabihin, sa pagdating sa Yawmul Qiyamah, ay mas matindi pa ang pagsubok na darating sa kanya. Kung siya pinaparusahan doon sa kanyang libingan, sa kanyang kubur dahil sa kanyang mga masasamang gawain, asahan mo na mas matindi ang parusa na pinaganda ng Allah pagdating sa Yawmul Qiyamah. Ibig sabihin, mga kapatid, bukod sa ang libingan ay unang yugto ng kabilang buhay, isa rin itong stage, isa rin itong yugto na kung saan nadidetermine ng isang tao kung kabilang ba siya sa mga tao na nag-success, nagtagumpay sila sa pamumuhay nila dito sa mundo. Sapagkat kung ang isang tao ay hindi na siya pinaparusahan habang siya nasa kubur, ay mas lalo maging magaan sa kanyang parusa sa kanya sa kabilang buhay. Subalit ang nakakalungkot, kapag ang isang tao ay dumaranas ng samut-saring pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, habang siya nasa kubur, lagi mong tatandaan, kapatid, kung masakit ang naramdaman mo sa iyong kubur, sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas matindi ang parusa na ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo pagdating sa Yawmul Qiyamah. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumpaman, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala pa akong nakita na lugar dito sa mundo, isang lugar, isang dar na kung saan sinumpaan ng Rasulullah na nakakatakot maliban na lang sa kubur na sinumpaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang tayo na normal na mga tao, mga ordinaryong na tao na natatakot sa kubur, pati ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natakot din siya sa pamumuhay ng tao sa kanyang libingan, hindi dahil sa kanyang sarili, kundi ang pinangangambahan niya ang kanyang mga ummah, na baka sakali mas marami sa kanyang mga ummah na makakaranas ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating nila sa kanilang mga libingan. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala
na mapabilang tayo sa mga tao na nakakapasa sila sa mga pagsubok, mga parusa na kanilang nararanasan habang sila'y nasa kubur nila. Higit sa lahat, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga tao na nagtagumpay sila sa kanilang pamumuhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.